Ano ang kaibahan ng direct hire sa walk-in applicant domestic helper? Pag-uusapan natin yan today guys para malaman nyo sa dalawang iyan yung dalawang klase ng pag-apply dito sa Hong Kong na pwede nyong pagpilian. So, para malaman nyo na rin kung saan dyan ang mas madali, mas magaan, at mas komportableng gawin sa pag-a-apply papunta dito. At para na rin hindi kayo malito sa mga nalilito dyan kung alin ang kaibahan nila. So, before that, it's Shell Wonder Vlogs. Panoorin nyo ang video ito guys at patapusin nyo na rin. Thank you! Let's go! Uunahin natin ang direct hire. Ang direct hire guys is may tatlong klase. Referral, online apps, at Hong Kong agency. May nag-refer sa'yo na direct sa employer. Tulad niyan, may papalitan ka dito sa Hong Kong, hinanapan ka ng friend mo, ng employer dito, or yung friend ng employer ng kakilala mo, kamag-anak, or kaibigan dito sa Hong Kong ay naghahanap at ikaw ang nirecommend. Yun yung referral. So, ibig sabihin yan, may employer na kayo. Bago kayo mag-process dyan sa Pilipinas, dito mismo galing sa Hong Kong na employer. Yan yung nangyari sa akin dito guys. Yung una kong employer noon is yung pinsan ko ang naghanap para sa akin. So, in-interview ako ng employer mismo. Employer nung friend niya. Kasi yung friend niya aalis na sa employer na yan. So, ako yung ipapalit. So, pina-interview ako sa employer na yan kung magugustuhan ako nung employer. So, yun yung nangyari sa akin. Direct hired ang tawag doon. Yung ikalawa ko naman na employer dito, direct hired din ako guys. Kasi, yung gusto ko nang bumalik dito sa Hong Kong kasi nanganak ako sa Pilipinas, sinabi ko sa ex-boss ko dito kasi nagka-chat kami na gusto kong bumalik dito sa Hong Kong. I-timing noon, yung pamangkin niya naghahanap din ng helper. So, ako yung ni-recommend niya dun sa pamangkin niya na kukunin. So, direct hire din ang tawag doon. So, ang ending noon, ako talaga ang hinired ng pamangkin niya. So, sa dalawang beses ko guys na punta dito, direct hire yun. Itong pangatlo kong amo ngayon is nag-apply talaga ako sa agency dito sa Hong Kong. Tsaka dito na rin nag-process lahat-lahat kasi andito na ako. May mga online apps na rin ngayon guys. So, pwede na rin kayo doon. At i-check nyo lang kung legit yung mga ina-applyan nyo para ligtas kayo, di ba? Sa lahat naman ng bagay, kailangan i-check talaga natin kung legit talaga yung ina-applyan natin. Yung isa naman is Hong Kong agency. Yung mag-apply kayo direct mismo sa agency dito sa Hong Kong. Pwede kayong mag-email sa agency nila, pwede kayong mag-chat sa WhatsApp, kasi yung ginagamit naman talaga dito is WhatsApp ng mga agency. Ang tanong, paano nyo makuha yung agency name nila, email ba nila or WhatsApp number nila? Mayroon kasi dyan guys, ako noon sa Facebook ako naghanap ng mga agency kasi nung pangatlong employer ko, wala na akong agency noon so wala akong idea kung saan ako mag-a-apply. So hindi na rin ako nagtanong sa friends ko kung may mga agency sila na alam. So ang ginawa ko, nag-search ako sa Facebook guys. Syempre, ang kinuha ko talaga yung agency name nila, yung address. Kasi gusto ko mismo mapuntahan yun para sigurado ako. Pag andito ka naman kasi guys, hindi ka naman mai-scam kasi may mga address naman yan na hindi mo lang i-chat or email, kaya mapuntahan mo din. So pag dyan sa Pilipinas, pwede kayong, di ba may mga friends naman kayo na andito, imposible naman siguro na wala, o di kaya kamag-anak, o di kaya kakilala lang na humingi na lang kayo ng favor na kung pwede bigyan kayo ng name ng agency or email address or
WhatsApp number na pwede kayo mag-apply. Madali lang yun, guys. Yung mga agency dito, may mga ka-tie-up agency yan sila sa Pilipinas na pag nakahanap kayo ng employer dito is yung ka-tie-up agency nila sa Pilipinas ang magpo-process ng papers nyo. Yun. So, ang walk-in applicant naman, guys, sa agency dyan sa Pilipinas is mag-a-apply kayo sa agency. So, ibig sabihin yan, wala pa kayong employer, wala pa kayong schedule ng interview, wala pa kayong mga naipasa na mga requirements. Magpapasa pa lang kayo ng mga requirements. Makikipagsapalaran pa lang kayo na nagbakasakali na makahanap ng employer, na matutulungan kayo ng agency na yan na makahanap ng employer. So, ang pagkakaiba nila, guys, is ang direct hire, lalapit ka lang sa agency, naka-tie up agency ng Hong Kong agency sa Manila or sa Pilipinas para i-process nila yung visa mo. Hihingan ka ng mga documents para matulungan ka nila sa mga requirements para maka-apply ng visa dito sa Hong Kong. So, ang maganda dyan sa direct hire is konti lang babayaran mo, hindi ka na pabalik-balik ng ilang beses, ng maraming beses. Pupunta ka lang agency para update sa mga requirements mo, kung ano pa yung hindi mo nagawa na mga requirements, kung ano pa yung i-comply mo. Kasi yung ibang payments dyan, guys, sa employer mo na ang mag-shoulder niyan. Kung swertehin ka pa na si employer is galante at mapagbigay, lahat pa niyan pwede niyang i-shoulder kung gustuhin niya. So, kaya konti lang yung babayaran mo. Samantalang si walk-in applicant is pabalik-balik pa ng agency, marami pang mga pagdadaan ng interview, gagawa pa ng self-video, kung saan-saan pang agency mag-a-apply para lang mapabilis yung paghahanap nila ng employer. Swerte-swerte pa kung kailan talaga sila magkakaamo or magastos kasi yan, guys, sa pamasahe pabalik-balik, tapos kung wala ka pang matitirhan. So, mas maigi na kung mag-walk-in applicant ka, yung mas malapit sa tinitirhan mo, or kahit hindi masyadong malayo na mabilis ka lang makauwi, or may titirhan ka na hindi ka na magbabayad ng rental or yes, at mag-share ka na lang ng food sa titirhan mo, magbabayad ka din para sa food mo. Yun, kaysa sa magre-rent ka pa, tapos every kain mo sa labas ka pa kakain, tapos yung mamasahe mo pa pabalik-balik, sobrang magastos, guys. So dapat be prepared kayo kahit alin man dyan sa direct hire at sa walk-in applicant na financially, kasi kahit na walang placement fee, guys, magastos pa rin kasi nga yung pamasahe, food, yung titirhan mo, yun talaga yung pinakamagastos sa lahat, maliban sa babayaran mo sa agency. Kasi yung walk-in, guys, step by step na proseso gagawin mo pa kasi yan, kasi ano ka pa na wala ka pang amo, nasa zero ka pa, so kailangan mong step by step hanggang sa magkaroon ka na ng amo. Samantalang si direct hire, mag-process na lang siya kasi may employer na siya. Basta ang tips ko lang, guys, tandaan nyo talaga yung contact number nyo, siguraduhin nyo na ibibigay sa agency para makontak nila kayo. At yung pupuntang Manila na taga-probinsya, kailangan bago kayo pumuntang Manila, i-set up nyo na kung saan kayo titira. Tapos kung may kakilala kayo na yung pinakamalapit sa agency para hindi na masyadong kayong mapagod sa biyahe. Alam nyo naman sa Manila traffic, tapos hindi na kayo magastos masyado sa pamasahe, kahit one ride lang pwede na. Kasi kung malayo kasi sa agency, tulad ko noon, yung natirhan ko is malayo, may time na nung una kong natirhan, parang 3 rides yata yun yung para makarating sa agency. Buti na lang tong last ko na natirhan, 1 ride na lang papunta dun sa agency. So yun yung siguraduhin nyo, guys, isang tip ko yan na para hindi kayo mas sobrang gastos
pagdating sa Manila, pag-apply nyo. Kung alam nyo rin yan na every galaw sa Manila is bayad-bayad, pera-pera. So, lalo na pag mag-apply kayo, every time na sa agency may bayad, ganito, ganyan, kailangan may bayad. So, pag walk-in, kailangan prepared talaga. Kahit na yung direct hired nga, kailangan din mag-prepared kasi may babayaran pa rin yan. At sa mga wala masyadong budget dyan, pwede kayong mag part-time kung habang naghintay ko ng visa or habang naghanap ko ng employer or kahit alin man dyan, mag part-time kayo guys. Maraming pwedeng applyan sa Manila na part-time. Ako nga noon, nagtendera ako nung nag-apply ako habang naghintay ako ng visa ko kasi nga nung direct hire nga ako noon, naghintay na lang ako ng visa ko kasi tapos ko na lahat ng proseso. Nagpa-part-time ako, nagtindera ako dun sa tindahan ng tinirhan ko. Yung tinirhan ko kasi noon, taga-amin. So, nag-part-time ako. Di ba? May trabaho ako nung time na yun. At the same time, habang naghintay ako noon, at the same time, may pera ako kasi nag-part-time ako. Gawa na lang ng paraan guys kasi lahat pag madiskarte tayo, lahat ng bagay may paraan, magagawa niya ng paraan hanggang sa makaalis na tayo, maging okay na ang lahat, di ba? So tiyaga-tiyaga lang talaga pag nag-a-apply. At saka yung mga nag-a-apply guys na yung mga ilang beses nang magpa-interview na hindi matatanggap, huwag kayong magwala ng pag-asa hanggat qualified kayo. Pa-interview lang kayo, paulit-ulit. Mayroon talaga yung employer na para sa inyo. Huwag kayong mawala ng pag-asa kung may pangarap talaga kayo na gustong matupad. Sa mga aspiring domestic helper dito sa Hong Kong, sa mga papunta na dito, at sa mga bago pa lang dito, good luck sa ating lahat. Good luck sa inyong lahat. Fight, fight, fight lang guys. Always, always talaga na tibayan ang loob at huwag sumuko agad hanggang sa may magawan pa ng paraan, gawan lang ng paraan. Lahat ng pagsubok, ipag-pray lang natin, malalampasan natin yan. So hanggang dito na lang tayo guys. Thank you sa supporters, viewers, subscribers ko. Nandyan pa rin. Thank you talaga sa inyong lahat. Kahit na andito na kayo sa Hong Kong, nanonood pa rin kayo ng video ko. Thank you din. Huwag kayong magsawa at nasuportahan talaga ako sa mga ina-upload kong video. At sa mga andito na, paramdam kayo dyan sa comment section. See you around. Bye bye guys.